Kapag gulong-gulo ang iyong isipan at ang puso'y hindi alam ang tahanan, tahimik lang, pumikit ka lang. Si Angel Whisper ay iyong sandigan. Hawak mo'y mabigat na tanong, bibigyan namin ng liwanag at gabay ngayon. Let go, let God, sa bawat para may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, hiling mula sa kaluluwa. Angel Whisper Evan, kasama mo sa bawat dasal. Let go, let God. Kahit anong bagyo ang dumaan, naririto kami't laging handang unawaan. Hindi hula, ito'y gabay galing sa taas para sa'yong tagumpay. Di mo kailangang maligaw, may liwanag sa likod ng bawat tanong na sigaw. Let go, let God, sa bawat bara may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, hiling mula sa kaluluwa. Angel Whisper Laban, kasama mo sa bawat dasal. Kung naghahanap ka ng kasagutan o simpleng katahimikan ng isipan, dito ka lang dahil sa Angel Whisper may pag-asa, may himala. Let God, sa aming tinig may haplos ng paglingap. Ialay mo lang ang iyong bigat, kami kasama mo sa bawat hakbang. Angel Whisper Levan, tahanan ng puso mong pagkat. Let go, let God. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters,
spirit guides, Holy Spirit, angels, archangels, ancestors, spirit guides, universe, elementals, and syempre sa mga animal spirits. Okay? So, now is, actually, same thing, no? Kung kahapon po, no, is, dito po yung kumuha po tayo ng, kung ano po yung energy na meron po kayo ngayon, no? But today, since malapit na po ang Ghost Month, no? So, siguro kailangan natin kumuha din ng awareness, but not for now, pero meron po kong gustong kunin muna na energy from you, no? Kung ano po yung mga nararanasan. Parang simply, na parang masasabi natin parang tawas ba, ganun, no, sa mga gusto pong malaman kung ano po ang nangyayari sa inyo ngayon, mga ganun, kung kumbaga marami po kayong mga katanungan sa sarili, so through this card is masasagot po natin yan. So now is kailangan po nating malaman or alamin kung ano po ba yung mga nararamdaman ninyo, or kung siguro kung kayo po yung nakapagpagamot is meron pa ba, binalikan ba, babalikan ba kayo, no? Mga tipong ganun po yung mga questions natin. So, alamin po natin kung ano po yung sasagot ng mga cards about you, no? Kung, sa mga, kasi hindi naman po lahat talaga is makaka-resonate. But, ito is a timeless reading, no? Kung kanino po ito matapat, kung kailan po ito dumaan sa inyo. So, ibig sabihin po, this is really meant for you, itong reading na ito. Okay? So, again, ako po is a spiritual tarot reader, a divine healer, and a ritualist. So, sa mga baguhan po dito, no, ako po ay nag-accept po ng walk-in or online kung gusto niyo pong magkaroon ng clarification or confirmation about this reading, or sa mga iba po mga upload videos ko, no. So, nandiyan lang po sa description box ang aking contact details. Kontakin nyo lang po ako through text. Please no calls po. And sa mga gusto rin po magpagamot, nag-accept din po ako ng walk-in and online, 10 a.m. to 2:30 p.m. lang po. Okay? And Monday to Thursday only. Wala po tayong Friday, Saturday, and Sunday. Please, no? Wala po tayong yung 3 araw na yan. Okay? So, sa mga makaka-resonate, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa atin. And again, ito po is magsisilbing gabay po sa inyo sa araw-araw. Kung ano man po yung mga lumabas sa ating reading, is yan po yung magsisilbing mga gabay po ninyo. Parang ano po, awareness nyo na rin po. Okay? Okay, so let us pray. Mahal ng Diyos sa masalangit, mahal ng Kristo, mahal ng Birheng Maria, mahal ng Santo Niño. Pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking putang panahon. At bigyan din po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so kung meron man po kayong marinig, no, or there's some parang mga unwanted noise po talaga, kasi po it's only at I think 10 a.m. tama ba? 10:30 a.m. here, no? So marami po maiingay, no? So pasensya na po, ngayon pa lang po humingi na pa ako ng katulad niyo, may tatao po. Okay, so let's rush na. Okay, so syempre gagamit muna tayo nitong isang card. Itong ating tabi muna natin today, ang ating mga rosary. And nga pala, tayo po is nagsasagawa din po dito ng healing, ng libreng gamutan, but once a week pwede, no. Minsan po talagang pag sobrang busy po ako sa gamutan, minsan po talagang hindi ko po rin po nagagawa yung once a week na yun, no. So pero ayun na po ang kagandahan, pagka kinlik nyo po yung notification bell is mag-a-appear po yan or mag-notify po yan sa inyo na meron pa tayong live or meron pa tayong upload. So yun na po ang maganda, para at least maka-join po kayo, lalo na po sa inyo na meron po mga yung pang mga parang nararamdaman nyo po na meron kayong spiritual attack, no? Okay, so first card nyo po is bundok. So for some of you, tingnan natin, nakuha muna tayo ng card, but for me, parang for some of you is parang ready na, no, to climb mountains or maybe to visit those mountains, no, maybe for grounding, no, para mas ma-energize, no, or magkaroon ng rejuvenation, magpa-rejuvenate kayo sa mountains, bundok, gubat, ano man yan. Okay, so bundok, alam
alam mo, sa bundok, sikat ka daw. So, malamang sa malamang nito, labidudes ka ng mga, ng Mother Earth, no? Or, andito yung, hindi talagang parang sa bundok, sikat ka, parang ang lalim, no? Ang lalim, parang sinasabi ng card or ng Holy Spirit, maybe ng mga elementals ngayon na nandito sa akin is, andito yung nature loves you. Mga engkanto, engkantado, engkantada, diwata, mga duwende, mga ganyan. No, so, ang mga yan is kilalang kilala kayo. Thank you. So, kilalang kilala ka nila. No, kilalang kilala ka. Wow, you're so popular. No, pagdating sa mga bundok. Right? So, alam mo, pagka ikaw nagpunta ng bundok, safe na safe ka. Yung tipong hingal kabayo na yung mga kasama, pero ikaw, para ka nang naglalakad sa kapatagan. Ganun. Okay? So, what else? Ano pa ba? So, malamang sa malamang ang kasama natin ngayon, no? More on, parang nagbibigay po ng reading sa inyo ngayon, or ng mensahe po sa inyo ngayon is mga elemento. Okay? So, yung mga friendship natin dyan, yung mga gabay po natin ng elemento is nandito sa atin. And we have the kapatid mo sa labas. So, what about dito sa kapatid mo? Siguro, ano ko to, no? Paghihiwalayin ko kasi may taong involved. Okay, so yan. So, sa kapatid sa labas. Kukuha mo na po ako na isa pang kasagutan dyan kung ano ang meron dito sa kapatid mo sa labas. Ano ba ang ganap ito sa buhay mo? So, hindi po lahat is makaka-resonate dito sa reading na to kasi hindi naman po lahat tayo, no? Or hindi naman po lahat kayo is may kapatid sa labas. Okay? Okay, so yung kapatid mo sa labas is ito yung isa sa description, no? Which is matangkad, bilugan ang katawan. Chabilita or chabilito ito na mataas. Maybe 5'6 ang height, 5'7 to 5'9. Okay, mga ganun po ang height na medyo bilugan or bilugan ng katawan. Okay, malaman. Ganun. Okay? So, let's see. So, kung kanina meron tayong bundok or meron tayong nature, now, dito sa kabilang side is yung kapatid mo sa labas. So, kukuha natin yun ng both reading, no? Since may, para mas, mas malinaw, kumbaga. Okay, so, we have mahirap mag-isa. Yes, actually, sa totoo lang, no, kung halimbawa kayo po akit sa kabundukan, totoo naman na mahirap mag-isa, no? So, parang kailangan mo rin magpunta doon or kailangan mo rin umakyat ng mag-isa, no, para naman, parang for them to know na kung ano yung mga kaya mong gawin na hindi nila inaakala na kaya mong gawin. Na andito yung time na sila ma-amaze at talagang through this is parang sila rin mismo ang pagpalaganap, no, pagbaba nyo ng bundok na siyang ikasisikat mo kasi marami silang manonotice, marami silang mapapansin na ginagawa mo or mga mangyayari sa bundok na hindi nila akalain. Alam mo yung tipong very enchanting and very magical ang mangyayari sa inyo sa bundok, no? Na hindi lang ikaw wala naman talaga nga akit na mag-isa lang, no? Actually, pag umakit po ng bundok talaga is a group, no? Grupo po talaga. Mahirap po talaga ang mag-isa. And sinasabi rin dito nitong nature, no, nitong Mother Earth, no, is hindi ka nila hahayaan din na mag-isa. If ever man na you are alone na aakyat sa isa bundok, no, still hindi ka nila pahihirapan. Andyan sila to guide you. You are not alone na aakyat sa bundok. They are guiding you from dun sa paahan ng bundok hanggang sa tuktok ng bundok, kung sa anumang gusto mong libutin ang buong bundok na yan, well, gagawin sa iyo ng mga taga-ron, no, na unseen, na mga hindi nakikita, nagabayan ka at bigyan ka ng kaligtasan at ibigay sa iyo ang nararapat. So, sa mga ganito pong klase is pagkakalooban at pagkakalooban po kayo ng mga mutya, no, or there's are some talagang magical na mangyayari po sa inyo. Ang maganda na po doon talaga, dahil sa mahirap nga mag-isa, andito po yung your group, no, is talagang mawi-witness nila, no, yung kumbaga some magics, no, na parang nakikita lang nila sa TV or sa movies, no. Maybe yung mga yung mga ano tawag na alitap-tap, ano ganyan. Okay. So now, itong kapatid mo sa labas na ito,
there's a reading na itong sa kapatid mo sa labas na ito, na which is matangkad, biliguan ng katawan, is, yung litrato mo is nilagay po sa isang karapon at ito po ay nire-ritualan. So, kung kahapon po parang asawa po ang kumukulam sa inyo, ngayon naman po is kapatid po sa labas. And this is not ordinary na parang, alam mo yun, nakulam lang. No? This is mas malalim. This is ritual. So, pagka ganito po kasi talagang pagka binibigyan na po ng oras to saka ng araw. Kahit hindi po balikan na makukulam yan. No, nang bababarang yan, ritual na yan, pagka kayo pinasa karapon na, aktibo na po yan. Pag pumalo po ang alas 6, sasakit na po ang tiyan nyo. Pag pumalo ang Martes at alas 6, andyan naman po mananakit ang ulo ninyo. Pag pumalo ang gantong oras, hindi ka makakatulog. Natapat, tulog mo na. May mga ganun. So, may mga oras na po yan. Ito pong ritual na to ang talaga pong, yung iba po talaga lifetime. No? Lifetime na po yan. Kaya po yung iba, kailangan po, pagka ritual na po, no? Pagka ritual na po, kailangan po talaga, kung kayo po ay sasabihan po na manggagamot, na kayo po ay kailangan bumalik po kayo. Kasi po ang ritual, sa totoo lang po, hindi po yan basta-basta nababaklas. No? Hindi po yan tulad ng kulam na halimbawa po kayo pinasakitan ngayong araw na ito, maaari na po yan. Yung iba nga pong kulam talaga po pagka malalala, na tipong ang kapangyarihan na mangkukulam is nanggaling po sa kapangyarihan na, may kapangyarihan na po ng demonyo. Mahirap din po basta-basta baklasin. Meron pa po natitira yan ng mga 10 to 5% sa katawan ng tao na kailangan pong i-cleanse at kailangan po pong pabalikin. May mga ganyan po. Kaya po mapapansin niyo parang tapos hindi pa po kayo kukuha ng mga, wag niyo pong mamasamain ng mga healers, no, na kapwa ko po healers, na pagka kayo po inalukan na kailangan niyo po ng ganitong protection. Totoo po yan. Kasi yan po magiging pangdepensa ninyo eh. No? Opo, nandun na po yung prayers, nagpipray po tayo, pero iba po kasi yung mga kinakarga po namin sa mga medallions, sa mga langis, sa mga kung ano pong divination tools ang ino-offer po namin sa inyo. At dito na po yung kung kayo po aatakihin, hindi na po ganun kalupit. No? Kumbaga, hanggang bungad na lang, hindi na po babaon. Kasi po yan po mga medalyon na yan, na may kanya-kanya pong gabay ng bawat dasal, bawat Latin, is sila na po yung sumasalag, sila na po yung bumabangga. And nasa inyo na po yan. Basta po kayo yung sinabihan, pinangaralan, binigyan ng advice, binigyan po ng tip na mga kapwa ko healers, sumunod po kayo. Kasi hindi po joke ang spiritual na atake. Yung iba po kasi, bakit hindi po gumagaling ng turo yan? Kasi po, hindi naman po sumusunod eh. Tapos ang sisi nyo po sa amin pong manggagamot. Kailangan po sumunod po kayo. Minsan po, simple prayers, ayaw nyo po nga sundin eh. Diba? So, kailangan po talaga pagka kayo po ay nagpapagamot, andun na po yung paniniwala ninyo eh. Sagarin nyo na po. And wag din po tayong magpapagamot na after na nakaramdam na po kayo nakaginhawahan, tigil na po ang lahat. Dapat nga po mas maging thankful kayo dahil binigyan po kayo ng isa pong pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng kagalingan at kayo tumuloy uli sa misyon ninyo dito sa lupa, kung ano man po yan. So, kailangan po talaga dito is dire-diretso po ang panalangin, pasasalamat, at maging matino, no? Kung kayo po yung binigyan na po ng second chance. Ay, ito pa pala. Okay, so dito sa bundok. Okay, so actually dito sa bundok, hindi, sabay kasi ito bumaba eh. Sabay nga pala sila bumaba kanina. Wait, so again, dito is kapatid sa labas. Teka lang, tanggalin natin ito. Move lang natin ng konti. Para makita ko yung mga cards. Okay, so nandito yung kapatid sa labas, na matangkad nga doon bilugan, no? Kung halimbawa ilan yung mga kapatid mo na yan, so alamin mo na yan. So, nandun ang garapon, na ang litrato mo, kasi yung picture mo. Now is, the card says, no, or those guides na nakapaligid sa'yo, or maybe here, no, is sinasabi po is talagang kailangan nyo pong pumunta sa manggagamot, no, para po baklasin ito at bigyan po kayo ng kagalingan. Okay? So, tingnan po natin dito sa bundok kung ano po ang message, no? Kung ano po yung bukod sa sikat ka at mag-isa.
But still, ano to ha, bahala na kayo kung ano, kayo na po mag-adjust kung sino po yung makaka-resonate po sa mga reading. Like this, dalawa pong card. So, for some of you is gising ng 2 a.m. to 3 a.m. Ito is a sign din ng minsan, ano po to, no, na meron kayo spiritual attack. No? So, ang, kumbaga, isa sa mga gumagawa sa inyo nito, no, is, or nambubulabog or nananalbahe sa inyo is tao na may pagkasakim. No? Na parang ang gusto nito is makuha ng kasikatan mo. Or maybe gusto nitong pabagsakin ang kasikatan mo. No? Ganun po ang gusto niya. Na, kasi kung kayo po ay nagigising na 2 to 3 a.m. and actually this is also connected here, no, na meron po nga ritual. Why? Kasi nga po, diba sabi ko, ang ritual po is may schedule po yan. No, may schedule, may araw, may oras, may buwan, may taon, may ganyan. Akala niyo po nakaligtas sa kayo dyan? Hindi. Meron nga po sa kulam lang, nagpapahinga lang po ng ilang buwan. Mamaya, babanata na naman po kayo. Meron pong ganon. No, kasi po, parang kampante na sila, ay, wala na. Siguro wala na sa kanya yung medalyon. Ay, hindi na nagpapagamot. Ay, hindi na ito nagpapaalaga. Bibirahin ko ulit to. Pabibira ko ulit to. Pakukulam ko ulit to. Gano'n na naman. So, same thing, mararanasan mo na naman yung gano'ng mga sakit, hindi ka nakakatulog, dito naman yung para may tumutusok na naman sa ulo mo, meron naman tumutusok dito sa ribs mo, may mga gano'n. Bumabalik, no? Gano'n po yun. So, bakit bumabalik din? Again, kasi nga po, hindi rin po consistent yung pagdarasal ninyo, panalangin ninyo, and pagiging mabuting tao po. Hindi ko naman po sinasabi sa inyo na magpakasanto kayo eh. Ang akin lang po is yung magpakatotoo kayo and andyan na po yung binigyan kayo ng another chance sa Panginoon, pahalagahan mo na po yun. Matuto na po tayo makipagkapwa-tao, habaan na po natin ang pasensya natin, alisin na po natin ang pagmumura, panloloko, pagsisinungaling, yung mga ganun po. No? So, yun. So, ito po is isa rin po to, no, na kumbaga sign, no, na kayo po talaga is kinukulam din. Which is kapatid sa, maybe ito rin, no, the Holy Spirit says, or the elementals, no, is here, na kaya po kayo pinaakyat din ng bundok, no. Maybe itong kapatid mo sa labas na to is talagang alam na kung ano ang meron ka. Sikat ka, nagkakaroon ka na ng magandang pamumuhay, no. So that's why andito yung talagang tinutulak ka ng mga guides, ng mga, or parang ini-invite ka, or parang andito, bakit parang crave akong umakyat ang bundok ngayon. Eh, hindi naman ako marunong mag-hiking or mag-trekking or what, no? So, bakit kaya ako tinatawag? May mga ganon. It's because of there's something na parang etong mga elementals ito ang way or ang mag-heal din sa'yo, no? Aside sa mga manggagamot na to. Or maybe one of your mga healers na pupuntahan, sasabihin sa inyo na kailangan nyo po pumunta ng bundok, bakit po kayo doon, mag-meditate po kayo doon, maligo kayo sa falls, mga tipong ganon. Or maghanap kayo ng ganitong halaman sa bundok. Minsan po ganon, no, may mga ganon, especially po kung mapupunta kayo sa mga manggagamot po na talagang minana sa sinauna, sa mga, parang alam niya pinamana lang, na more on mga herbs ang pinapatakbo niya, no, or ginagamit niya para sa kagalingan ng mga pasyente. May mga ganon po, okay? So, let's see kung ano pa po ang meron dito sa kapatid sa labas. Ano pa po ba ang meron dito sa kapatid sa labas? Aalamin natin mamaya kung ano ang pinanggigigilan niyan ng kapatid sa labas na yun. Bakit niya nagawa? Aside dito sa parang ayaw magpasapaw, no? Na parang gusto niya nga isa makuha niya kung ano ang meron ka dahil nga sakim to, no? Talagang ganin. Oh my goodness. Kaya pala kailangan mo na manggagamot. It's because of meron kang barang, no? So this is barang, so this is a very critical case or hindi siya maganda. I mean, bukod sa litrato mo na nasa garapon, for sure may mga insekto yan, basura or whatsoever, no? So talagang as much as possible, kung sino man po nakaka-resonate ngayon sa reading na to, go ka na sa manggagamot. Okay? Mag-go ka na. So, let's see kung ano pa yung iba, no? Tira natin. Kuha tayo ng iba. Kung sino may naka-resonate po dito, please click the subscribe button, like and share, and click the notification bell para pa-update kayo lagi sa atin. Let's see kung ano pa yung pwedeng sabihin sa atin ng ating mga guides, no? Or mga nakapaligid po sa atin. Very interesting yung reading ngayon. So, tingnan natin.
natin. Kung may mga nararamdaman po kayo, sa barang po kasi is, kadalasan po yan is parang meron po nga something, no? Sa labas or loob, may nararamdaman kayo parang may mga kumikislot-kislot or may kumakati, pero makikita nyo wala namang kumakagat or wala namang insekto, yung mga tipong ganun, no? So, let's see kung ano pa ang mga pwedeng sabihin sa inyo or dapat na maging aware kayo, no? Tingnan po natin. Oops. Okay. So, let's see kung ano tong card na to. Mahaba naman ang buhok ng isa. And yakapin mo ako at aani ka ng sangkatutak na blessing. Yes. So, mahaba ang buhok na unat. So, aalamin natin yan, ano, kung ano yung mahaba ang buhok na unat. And, aani ka na sa katutak na blessing. So, alam niyo po ito kasing word na to, tunyakapin mo ako. Ibig sabihin po yan, for me, dito muna sa mahaba ang buhok kasi talagang tao na po yan. No? So, alam po natin yan kung ito ba is may magandang ambag sa buhay mo o siya ang tagawasak ng buhay mo. Aalamin po natin yan. About this naman po sa yakapin mo ko is this is God, no, na kailangan nyo po siyang yakapin, kailangan nyo po siyang isama po talaga, no, sa buhay ninyo. Hindi nyo po siya pwedeng dedmahin, si God, no? Kasi sa totoo lang, kung ano man ang meron ko ngayon, kung nararamdaman mo na unti-unti na nasasagot ang mga katanungan sa buhay mo, it's because of Him, it's because of God. Okay? And dahil dyan, dahil sa pag-uumpisa mo na yan, nakikita mo parang nag-step by step ka na, nagkaroon ka na ng growth. It's because of God who wants you to harvest, no, lots of rewards, lots of achievements, no, success in life, no. Parang alam niyo yung abundance sa inyo, isang gusto niya is magkaroon ng, overflowing. As in talagang non-stop, no, just like the river, no, talagang dire-diretso. Just like the ocean, walang katapusan. No, yun po ang gusto niya. But I don't know kung ano ang target nitong mahaba ang buhok na to, na unat, no? So let's see kung ano ang meron dyan, okay? Okay, so let's see kung ano ang meron dito sa mahaba ang buhok na unat. Ano ba ang meron dito? Tingnan natin kung ano ang masasabi. Woo! Okay. So, mahaba ang buhok at merong sementeryo dito sa lupa. Wow! Big, big question, ha? Big word din yan, sementeryo sa lupa. Mahaba ang buhok, sementeryo sa lupa. Either, ikaw to, na mahaba ang buhok na unat, or possible na yung gumagawa sa'yo is mahaba ang buhok na unat na inilagay ka sa sementeryo. O inilibing ka sa sementeryo. Like kanina, meron tayong ritual na nilagay sa garapon, no? So, malamang, no, is sa sementeryo ka nilubog or sa lupa. Kaya, andito yung to the rescue, and for some of you talagang binubulungan din, no, na pumunta kayo sa bundok, or maybe nga sa pupuntahan yung manggagamot is kailangan yung sasabihan kayo na pumunta kayo sa bundok. Okay? So, yun yung mga parang bilin, okay? So, now is andito ngayon yung yakapin mo ko. Sino to? Si Mahal na Santo Niño. So, kailangan nyo po siyang, alam nyo po yun, kailangan nyo pong yakapin, no? Or dasalan, and also Mother Perpetual Help, bottom of the deck. See? Oh, ha? Yan, okay? So, the next card is ang binagsakan ni Kosho. Yes. No? So, for some of you is, andito talaga yung may gigil, no? Talaga may gigil na dahil sa kasakiman nga nitong taong to. No? Based yan dun sa kasi kinuha lang natin yung ibang cards na para lang hindi siya magkagulo. So, talagang andito yung punteriya niya talaga actually is ang pabagsakin ng negosyo. And maybe meron kang business or any kind of business ka sa social media platform yan, online seller ka man, or meron kang mga shop, meron kang boutique, no? So, andito yung talagang hinata ka nito, or talagang maybe ramdam mo talagang bumabagsak ang negosyo mo. Alam nito no? Alam nito na talagang umaani ka ng sangkatutak na blessing. It's here naman No, but kahit na ganito binagsak ang negosyo mo, eto yung dasal niya, eto yung itinanim niya rin.
no? Ito yung itinanim niya na parang curse, no? Or ritual para masadsad ka. Or maybe kapalit nung pagtanim niya sa lupa, pagtanim niya sa sementeryo ng lupa ay ang makuha yung wealth mo or yung ang tawag doon, yung blessings na dumarating sa iyo na siyang lilipat sa kanya. But Santo Niño says, no, yakapin mo lamang siya, manatili ka sa kanya, manalig ka lang sa kanya, manampalataya ka sa kanya, aani at aani ang negosyo mo. Aani at aani ka ng sa kaputak na blessings, hindi lang po sa pinansyal, kundi sa pangkalahatan. So, ito pong gumagawa. Bilugan na matangkad, na mahaba po ang buhok ang gumagawa. Unat po yan ha, unat. Okay, so let's see. Last 3 cards na lang tayo. Last 3 cards please. Okay, so we have sa bahay mo. So malamang sa bahay mo is pumupunta-punta rin itong taong to. No? Or sa bahay mo din is parang dito yung nagpupunta rin itong taong to. Or visible siya or maybe nasa paligid ng bahay mo, mga tipong gano'n. Basta malapit siya. And maybe din, sa harapan ng bahay mo or sa bahay mo is kumuha po siya ng lupa from sementeryo and andito po yung binubudbud niya na sa harapan niyo. Pero yun po syempre, may ritual na po yun. May ritual niya na po yun, dinasalan niya na po yun, something cursed, para po kayo ay bumagsak ang negosyo. Okay? Okay, so what else? Kaya ingat din po kayo. Ingat. Especially po ngayon na po, palapit na po ang pag-open ng portal. Kasi August 23. Oops. Last 2 cards na lang po. 2 cards na lang po kukunin natin dito. Last 2 cards please. Last 2 cards yung dami. Tignan mo, yung dami. Last 2 cards. Buti nga po ito ngayon, gamay ko na yung card. Kasi dati ang hirap pong anuhin ito, pababain. Ngayon, okay na. Okay, so let's see what's... Yun, may dalawang card na bumabachi. Okay, see, yakapin mo ako, Santo Niño. At ako ang iyong dinggin. Yes. Wala naman po talaga tayong kailangan pakinggan. Or parang, alam niyo yun, yung words of God is talaga pong siya lang. Wala na pong iba. Kahit po sino magdikta sa atin, sino po ang magmanipula or sino man magdadaktak sa atin, wala po tayong dapat pakinggan kundi ang Panginoon. Kundi ang mahal Santo Niño na talaga naggagabay sa iyo. Kung meron man po kayo narinig na bulong, it's from Santo Niño. So, pakinggan niyo pong maigi. Listen carefully. So, huwag kang magduda. So kung ano man po ang lumabas dito sa baraha, dito po sa mga decks ko na ito, dito sa mga cards ko na ito, huwag niyo pong pagdudahan kasi I know really for sure that this is really meant for you. Alam po pong ito is nangyayari po to sa iyo. So kung gusto po ng confirmation, gusto niyo po magpagamot, nandyan lang po sa description box ang aking contact details. So chat nyo lang po ako if you want to confirm na kung kayo po ba talaga to. Or maybe there's some twist, pero for sure it's you, Actually, this is parang napaka-specific po na na reading kasi tali-tali po So talaga meron po sa inyo nito na talaga nangyayari po ngayon. Okay, so anything else na dapat pong malaman ng aking mga eternal love. See, we have this eternal love, self-love, and stress, and curse. See? Ibig sabihin din po, for some of you here, is galit na galit na galit dahil po sa alam niya na maybe ito, binabatuhan po to ng spell work. I mean, ng love spell. Binabanatan po tong person mo. But bakit hindi natalab ang kanyang gayuma? Hindi natalab.
Why? Kasi andito yung talagang andito yung self-love. Andito yung you know how to nurture yourself, to take care of yourself, to love yourself, and also yung relationship ninyo. Kayo po is bent to have this relationship na talagang for eternity, kumbaga, no? So, this is for lifetime, no? For lifetime po yung marriage ninyo or yung relationship ninyo, no? Because andito yung talagang ikaw is napaka taas ng energy mo or yung good vibes is nasa sayo. And God is with you. Santo Niño is with you. No? So, malabo po yan na kayo po ay mawasa. Kaya itong babaitan na to or lalaki na ito na gumagawa po sa inyo na kulang ng ritual is talaga namang super stress. See? Super stress sila. Even, ito po is nakapangibabaw yan. Na talaga po nga nakaschedule po yung atake sa inyo. Kung mapapansin po ninyo, no, parang lagi kayo, maybe for some no reason, is andito yung parang, nakakaramdam kayo ng parang init ng katawan. Pero, naka-electric fan ka naman, or parang naka-aircon ka naman, pero ibang pakiramdam mo, pero wala kang lagnat. For some of you, may ganun po. No? Or for some of you, may naamoy po kayo mga parang usok. No? May usok. Or parang andito yung parang, yung tuhod po ninyo may hangin dahil parang ang sakit-sakit. No? And minsan may nararamdam kayo tusok sa hita, sa bewang. May pananakit ng dibdib. No? And what else? And also yung left arms mo is hindi mo maikilos. Parang manhid na hindi mo maintindihan na mabigat. Also your shoulder or your neck. Here, no, so nakikita ko, there's a neck na parang may masakit po sa inyo dito. And also, syempre, yung ulo. Hindi naman mawawala sa atake. Lagi pong masakit ang ulo. There's a spirit also na parang nag-i-spy sa inyo na alagad po nitong gumagawa. Okay? Yes, kumbaga andito yung well-experienced ka and well-trained ka when it comes to parang how to organize and how to parang to have this a strong marriage, strong relationship. Alam mo kung paano patatakbo. Or maybe you need to ask some guidance then from others para po mas mapagtibay talaga at wala pong makakasira ng relasyon ninyong mag-asawa. Kahit na kayo po'y ginagawan na ng mga kulam, barang, lason, itong mga gayuma na to. Ritual. But for some of you talaga, sorry to say this, but talaga pong for some of you talaga, confirm po na may niriritualan po ang relasyon ninyo. But ang kagandahan lang po nito is kasi po napaka-strong, super strong po ng faith niyo. That's why andun po yung nag-aaway kayo, but still, pansinin niyo po bakit magkasama pa rin kayo. It's because of you. No, kasi po talaga yung faith po ninyo dito and lagi nyo pong sinasabi o nagsusubok po kay God. Andito po talaga let go, let God, yun na lang po ang lahat. But andito po yung talagang kapit ka pa rin po sa Panginoon na mapaayos to. A piece of advice po talaga, pagka ganito na po ang lumalabas sa card, this is very alarming. So, please consult some healers. No? Kung hindi man po sa akin, kung meron man po kayo kakilala, puntahan nyo na po. So, kung kayo sa akin naman po, ako po yung napili ninyo, at ako po yung pinagkakatiwalaan ninyo, nandiyan po sa description box ang aking contact details. So, chat lang po kayo. Okay? Kasi po, very alarming din po ang this month, no? And marami po kayong mga do's and don'ts dapat ngayong month of August till September 21. Because of the, yun nga po, ghost month. Okay? So, sa mga naka-resonate po at nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!